ang tanong, kinakailangan ba magkaroon ka ng sarili mong negosyo para maging tunay kang entrepreneur? Yun ang argumento. So maraming sumagot doon. Siyempre mostly ang sagot, kailangan may negosyo ka para entrepreneur ka, ganun, ano. Yung iba naman hindi naman daw dapat open yung ano. Sino nakakatanda ng post ko na yun, mga kasosyo? Tirahin na kagad natin yung ano na yun. Yung ako, natandaan ko. Ma'am Loris, ang tanong, magandang araw muna, Ma'am Loris, kasosyo. Magandang araw din sa'yo. Ang tanong, kinakailangan ba na magkaroon ka ng isang negosyo na sa'yo para masabing tunay kang entrepreneur? Anong sagot? Anong masabi mo, Kasosyo Loris? Para kasi sa akin, yung entrepreneurship is just like an art. Mm-hmm. While you're building something, habang gumagawa ka ng mga bagay na gusto mo, na halimbawa, tinatrabaho mo yung pagiging negosyante mo, parang sa akin yung entrepreneur is just a startup para mag-turn to business. Just like you painting something, your heart on it, lalagay mo yung 100% pagmamahal, oras mo doon, hanggang matapos isang bagay na yun at tatawagin mo yun. Yun yung para sa akin. Yun yung para sa akin, paumpisa sa paumpisa sa pagninegosyo. Yun yung ginagamit ko, entrepreneurial. And then later on, you become a business person pag lumalaki na siya. Parang ganun. Kailangan may negosyo ka para masabing entrepreneurial ka. Otherwise, ano pa masasabi sa'yo kung hindi mo magagamit? Anong tawag doon sa wala ka negosyo pero entrepreneurial ka? Hindi. Wala, diba? Yeah. Okay, interesting ang sagot ni Kasosyong Loris. Salamat po, Kasosyong Loris. Sino pa ibang gusto sumagot doon sa argumento? Kailangan ba na may negosyo ka para maging tunay kang entrepreneur? Sino pa? Sino? Si Kasosyong Nilzik? Ha? Nilzik. Nile po name ko, sir. Hindi ko pa napalitan yung pangalan. Sige. Kasi Kasosyong Nile, pakinggan natin. Anong masasabi mo, Kasosyong Nile? Mute muna natin lahat, mga kasosyo. Meron pong distorted na audio. Ayan. Kasosyong Nile. Magandang hapon po sa lahat. Para sa akin po, sa post mo po na kung kailangan ba magkaroon ng negosyo ang isang entrepreneur. Actually po kasi kanina pinayip ko lang yung entrepreneurship sa Google. Lumabas po, kailangan talaga kasi the activity of setting up a business. Ang ibig sabihin, noun po siya. So sa akin, sa pananaw ko po, mahirap po kasi magsalita ka o kaya magkaroon ka ng isang bagay na salitang entrepreneur sa sarili mo na wala ka namang activity ginagawa patungkol sa salitang yon. Normal lang na pag entrepreneur ka, kailangan meron ka talaga negosyo. Kasi mahirap naman na sabihin mo entrepreneur ka, wala ka namang activity pinagagawa ng entrepreneurship na yon. Business po talaga, kailangan talaga meron talaga tayo. Sa tingin ko lang po. Thank you dong Kasosyong Nile, ha. Mamaya usap pa tayo. Sige po. Kasosyo, pwede po ba magsalita sa ganyan? Sige, tapadugtungin natin si Kasosyong Loris. Kasi meron ako mga few people na nakakausap tungkol pakipaliwanag po. Nasasad sila, na-stress sila kasi daw ayaw nilang maiwan ayaw nilang hindi makapasok sa Manila Hotel. Yung closed door. Marami pong nai-stress. Natawa ako doon. Calm down naman yung mga puso nila. Kasi after nung Saturday, maraming tumawag, nag-message sa akin. Nalulungkot daw sila, lalo-lalo na isang kaibigan sa US. Nalulungkot daw siya kasi wala pa siyang mais na negosyo. Gusto ko lang panatagin mo yung kanilang kalooban, please. Sige. Yari ka dyan, Kasosyo. Okay, ganito, Ako napansin ko rin po yun, ano bang gawin natin? Next topic na natin yung kagad, Kasosyong Loris. Tapusin muna natin tungkol sa argumento na Pero second kagad yan, ha, pag-usapan kagad natin. Kasi medyo na rin ang aking attention dyan, Pero, sige, sasagutin ko kagad mamaya, Kasosyong Loris, yung issue na yan. Sir, tungkol sa mga nalulungkot. Okay. Tapusin muna natin tong argumento sa si Kasosyong Angel, welcome pala natin, Kasosyong Angel, kasama natin ngayon at expected din natin sana pag-pray natin na makasama rin mamaya si Miss Dayan, makilala nyo siya at tinag siya ni Kasosyong Angel sa post kanina. Kasosyong Angel, ano pong masasabi nyo? Sa akin naman po, entrepreneurial or entrepreneurship is a skill. It's a journey and it's a process. So kung
ang tanong nyo po ay, dapat bang may negosyo ka? Not necessary. Hindi siya ganon ka-necessary to be na may business ka, kaya para tawagin ka ng entrepreneur. Pwede kang tawagin as entrepreneur kasi pwedeng, iba-iba kasi tayo ng sitwasyon, sir. Merong mga empleyado na habang nagbi-business, meron naman empleyado sila pero empleyado sila sa isang business pero tumutulong sila yung utak nila or yung skills nila, the knowledge that they have, yung expertise nila into entrepreneurship. As entrepreneurship, nagsosolve tayo ng problems. Nagbibigay tayo ng mga solusyon para sa mga problema, iba-ibang problema ng isang negosyo. So, sa akin po ay kung kailangan mo bang magnegosyo, kailangan mo ng negosyo para tawagin kang entrepreneur. Hindi po. Magiging entrepreneur ka pa rin kahit wala ka pang negosyo. Ay, pwede kang tawagin entrepreneur. Pero para syempre po, sa umpisa, yun. Pero dun ka rin naman papunta, yung entrepreneurial skill mo, mapapapunta mo as a business, kung papasukin mo na yung pagnenegosyo. So, yun naman po yung sa akin, as an experience hindi ko pa nag-google nga yung salitang entrepreneur. Okay. Pero thank you dun sa input mo. Other side naman yung iyong parang explanation, no? Okay lang kahit walang negosyo. Okay. Klaruhin naman natin. Okay lang ba na hindi sa'yo yung negosyo, pero maaari ka pa rin bang maging tunay na entrepreneur? Hindi sa'yo yung negosyo. Sabihin na nating employed ka, pero maaari ka pa rin bang masabing tunay na entrepreneur kahit nandun ka sa ganong environment? Possible kaya yun? Ako, sir. Yes, pakinggan natin yung lalaki. Ay, si Ma'am Ana, mamaya next natin. Yung lalaki muna, sorry, hindi ko po nakita kung sino. Ako po, kasosyo. Dexter San Agustin. Opo, Dexter. Ayun. Opo. Dexter, Kasosyo, ano yan? Bali, matagal na ako mula nung nag-umpisa yung kasosyo Zoom meeting natin. Nandito na ako. Tahimik lang ako. Natutuwa lang ako makinig. Pero lagi ko nakikita pangalan mo, kasosyo Dexter San Agustin. Opo, active naman ako. Nagko-comment ako dun sa KMG natin. Yo. So, matagal na akong follower. So, as in parang, basta yung kaka-create mo pa lang nung KMG. Talaga? Oh, yes. OG. Ano yun, masabi mo, kasosyo Dexter? Naalala ko kasi dyan yung movie na The Founder, yung McDonald's. So, yung founder kasi doon, 'di ba hindi naman siya talaga, wala talaga siyang business. Salesman siya, so ibig sabihin, lang siya employed. So, pero matatawag natin siyang entrepreneur kahit wala siyang business. 'Di ba? Kasi siya yung parang pinaka nag-construct nung business model nung McDonald's. Parang ganoon. So, yun yung parang nakikita ko na pwede ka pa rin maging entrepreneur kahit wala kang physical business mo. So, parang idea lang yung sa kanya, pero nagawa niya pa rin yung business. I mean, yung business, pinaka-structure ng business. Interesting. Thank you dun sa example na yun. Mabigat yun, yung founder ng McDonald's. Pakinggan pa natin yung iba, mga kasosyo. Kasosyong Ana, please. Natin si kasosyong Ana. Pakinggan natin. Gandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon, kasosyong Ana. Ako, para sa akin, sir, paano ka tatawagin entrepreneur kung wala kang business? Di ba parang teacher ka, pero hindi mo naman mapatunayan. Parang ang gulo, teka lang. Hindi kasi, sige po, diba, may papupuntahan. Ano po? Kasi di ba, mula Zoom 1 po, naguguluhan na kami sa inyo, kasosyong Ana, kaya okay lang po, sanay na kami. Joke lang. Kasosyong Ana po. Talaga tayo, sir, eh. Pero, oo nga eh. Yun na yun. Wala sila. Sige, kasosyong Ana, may pinupunto po kayo eh. Sige, elaborate niyo po. Parang ganito po kasi yun. Halimbawa ako, sasabihin ko, entrepreneur ako, pero paano mo mapapatunayan? Wala ka namang nagawa. I mean, wala ka nga na-put up na business eh. O let's say, halimbawa po, ako utak entrepreneur ako, tapos yung mga katulad nun, yung mga anak ko. Pero doon pa rin po lumulusot yun eh. Doon pa rin po yun nag-e-ending eh. Na kadikit mo yung business. So, parang, paano ka masasabing entrepreneur kung wala kang business? Kasi 'di ba yun nga eh, ikaw yung nagke-create eh. Ibig sabihin, yung utak mo, yun yung doon nagsisimula yun. Kaya nabubuo yung business. Siguro pwedeng wala nga yung business, pwede yun. Pero kumbaga doon ka papunta. Hindi pwedeng forever kang wala kasi pag sinabing halimbawa employed ka lang o ikaw yung isa ka dun sa mga nagiging dahilan kung bakit nagbo-boom yung business, hindi mo pa rin matatawag na pa rin eh. Kasi empleyado ka nga eh, nakalagay ka dun sa title na empleyado. Hindi ka dun makakaalis hanggat hindi ka, yung ikaw mismo yung nagbubuo, yung creation na nasa idea mo, ikaw yung magke-create ng sarili mong business. Parang dun palang
pumapasok na, ayun, pwede kang maging entrepreneur. Pero hanggang employed tayo, paano mo masasabing ikaw yun? Kumbaga, ano ka lang binabayaran ka lang para dun sa utak mo sa pag-create mo. Hindi mo naman na-execute yun para sa sarili mo. So, pag na-execute mo siguro para sa sarili mo yun, yung parang ganun, matatawag ka na entrepreneur. Or halimbawa sa family business, di ba? Parang si Henry siya yung utak O nung binigay niya yun sa mga anak niya, siya pa rin yung nasa taktok-tok ng business nila Siya pa rin yung kilala na siya yung entrepreneur, siya yung pinagmulan ng lahat. Oo. Para sa akin po ganun. Sige, salamat sa inyo Kasosyong Ana. May punto. Si Kasosyong May naman pakinggan natin. Kasosyong May, ano masasabi nyo? Ako siguro masasabi ko si Cook ata to ng Apple. Tim Cook? Hindi ko lang masyadong si Tim Cook ata. Ninong ko sa kasal yon si Tim Cook. Joke lang. Si Tim Cook. Yung sumunod kay Steve Jobs, di ba? Tim Cook. Si Cook ata, ito ay di ba siya ng Apple? So, si Cook alam ko wala naman ata siyang business or lang siya ng Apple. Parang alam ko kasi parang feeling ko kasi ang entrepreneur kahit na wala kang as in talagang business na talagang sayo. Pero kunyari empleyado ka, tapos may nakikita kang something about dun sa pagiging empleyado ka, tapos may nakikita kang parang nabivision ka dun sa pagiging employee mo na parang parang may i-share ka. Parang may nakikita ka, may i-share kang something na hindi nakikita ng iba, na ikaw lang nakakakita. Tapos in-apply mo dun sa company nyo, tapos may tapos ikaw yung pinaka nakakatulong sa inyo na para ma-vision yung mga ganito, yung mga ganyan, kasi hindi nila nakikita. So para sa akin kahit wala kang business, basta meron kang utak talaga na pang-entrepreneur na nabivision na hindi nakikita ng iba at hindi nagagawa ng iba at ikaw lang nakaka-execute. So para sa akin mas pwede kang maging entrepreneur kahit wala kang sarili mo talagang business as long as yung utak mo utak entrepreneur, malaki yung matutulong mo dun sa company na pinapasukan mo as a employee ka, kahit employee ka. So parang sa akin yun yung definition ng entrepreneur Oh, interesting. Medyo nababaling na sa other side na. Okay lang na pwede ka pa rin maging tunay na entrepreneur kahit na hindi sa yung negosyo or hindi ikaw yung nagsimula nito. Medyo doon na nawewe, no? Sino pa ang gusto umambag, mga kasosyo? Pakinggan muna natin una ko nakita si Kasosyong Jay, tapos sunod si Kasosyong John Paul Rizal. Tapos mga kasosyo, kutuban nyo na kung gusto nyo mag-host ngayong Zoom 23. Pag pakiramdam nyo kayo ang dapat mag-host ngayon, sabihan nyo lang po ako, i-PM nyo lang po ako. Sige, Kasosyong Jay. Salamat, Kasosyong Arvin. Ano yan, Kasosyong Jay? Yung sa akin po, yung tungkol sa entrepreneurship, base rin po sa mga natutunan ko din sa vlogs mo at sa iba. Hindi siya yung init sa'yo. Kumbaga parang no one is made to be entrepreneur. Kumbaga natututunan mo maging entrepreneur. Parang ganun yung influence sa akin kasi may iba na parang late bloomer and then nakakapag-contribute sila by creating something bigger than dun sa sarili nilang comfort zone na sinishare nila sa iba para mag-benefit yung ibang tao. So parang kung ikaw is businessman, more on profits ka lang Pero pag yung entrepreneur is focus ka dun sa development nung bagay na sa tingin mo, parang in the long run na kahit mawala ka, yun makakatuloy-tuloy na makakatulong sa mga tao na nangangailangan ng kung ano mang produkto na yun. So kahit wala ka na, alam na kahit may sino pumalit sa'yo, tuloy-tuloy pa rin na nakikinabang yung tao dun sa ginawa mo na. Interesting. Very good, very good. Tawagin natin si John Paul mamaya. Wait lang Teka, piniem ako ni ni Kasosyong Christopher. Kasosyong Christopher, nasan ka? Gusto mag-moderator. Nasan si Kasosyong Christopher? Kasosyong Christopher, where are you? Napanaginipan mo ba kagabi na ikaw dapat ang maging moderator ngayon? Asan na si Kasosyong Christopher? Nawala agad. Kasosyong Christopher, saan ka na? Yung moderator natin walang mic yata. Teka lang. Asan? Ayun, Christopher. Ayun, si Kasosyong Christopher pala to. Na ang business, yung software, di ba? May software kayo? Hello. Kaso medyo may... Hello po. Hello po. Hello. Rinig ka namin, Kasosyong Christopher, kaso narinig mo ba kami? Hello. Rinig ka namin. Yan. Hindi. Kaso medyo sira yata yung audio ni Kasosyong Christopher. Naka-desktop ka ba? Yes po.
Kasosyong Christopher, ano ba? May iba kang headset dyan? Sige, ayusin mo na ni Kasosyong Christopher yung setup niya. Yes, Sige. Medyo mabagal din yung ano mo, datingan natin Kasosyong Christopher. Teka, sige, ayusin mo muna. Pakinggan muna natin si Kasosyong John Paul, ha? Kasosyong John Paul, yes, Sir please. Arvin, magandang hapon po. Gandang hapon. Anong mapupunto mo? Kasosyong John Paul. Sige po, nakuha rin kay Kasosyong Jay. Tama rin po yung sinabi niya, yung walang pinanganak na entrepreneur talaga. Kumbaga sa ibang larangan, walang pinanganak na nurse o doktor o kahit anong mga profession. Kumbaga po, yung pag-i-entrepreneur, kung ikaw, halimbawa, kahit na wala kang negosyo, pwede kang tawagin na entrepreneur. Pero siguro, dun sa side na kailangan may negosyo ka para matawag ka na entrepreneur, siguro pag may resulta na. Pero kumbaga, kung wala ka pang, kumbaga, nag-start ka pa lang or nasa isang company ka na business, nakikita mo yung vision na pag negosyo ka rin, pwede mong tawagin yung sarili mo na entrepreneur. Kasi, kumbaga, parang dinedeclare mo na magne-negosyo ka. Pag sinabi mo na entrepreneur ka, doon na mag-start na aralin mo na yung business. Kumbaga, paano ka mag-start, ano yung gusto mong business. So, doon magsisimula na yung isip mo matuturn na sa pagiging entrepreneur. So, yung pag may negosyo ka naman, pwede kang tawagin na entrepreneur pag may negosyo ka. Pag resultado ka siguro. Pero para sa sarili, pwede mong tawagin entrepreneur sa sarili mo pag nabibisyo mo na magne-negosyo ka na. Yun po, Sir Arvin. Salamat doon sa punto mo, Kasosyong Jan, ha? Ayan, marami namang nakikinig. Magbasa lang ako ng isa sa live, no? May sumagot ng mahaba, ay babasahin natin. Si Kasosyong Jen Enriquez Cruz sa live nanonood. Sabi niya, yes, Kasosyo, pwede ka pa din maging entrepreneur kahit full-time employee ka. Ngayon ko lang na-realize yung laging sinasabi sa amin ng manager namin na Malaysian Chinese. Sabi daw nung Malaysian Chinese, joke lang. Ang sabi daw think entrepreneur. Yun ang sabi nung manager nilang Malaysian Chinese. Ano ba lingwahe ng Malaysian Chinese? Siguro Chinese ano. Dati weird tingin ko sa sinasabi niya. Pero ngayon ko lang na-realize na pwede kang maging entrepreneur kahit 100% na employed ka. At di kalaunan, nagkaligawan kami ng aking Malaysian Chinese. Joke lang. Wala na nung part na yun, yung dulo. Kasosyong Jen, salamat sa iyong input dyan sa think like entrepreneur, sinasabi nung manager niya. Ang labo nga naman, empleyado ka, sinasabihan na mag-isip ka na bilang entrepreneur. And logic, para maging entrepreneur, kailangan ikaw may-ari ng negosyo. Yun nga yung argumento, no? Okay, salamat Kasosyong Jen. Joke lang yung dulong, sabi niya. Okay, issue, no? Ano ba yun? Wala tuloy ako sa... mga kasosyo, si Kasosyong Christopher, pass muna Kasosyong Christopher, medyo sumasabit ang inyong internet, pero salamat po sa initiative. Meron pa bang gusto kapag wala si Kasosyong Lon ng sasalo? Sino pa? Yes, Kasosyong Jendi Perer po. And para sa akin po, yung isang entrepreneur, sila po yung may mga business or businesses na naitatag na or naitayo. Kasi sila po yung yung handang sa financial risk. Sila yung sa risk. Kung sino ang may financial risk, nag-risk. Kung sino nag-risk. Nasaan ka Kasosyong Jendi? Nahiya tuloy ako. Dito pa ako sa Hong Kong. Bale, first time ko po kasing sumali dito sa Zoom meeting. Pero lagi pa ako nakikinig sa inyo. Nag-meet na kayo ni Kasosyong Ana? Hindi pa. Wala yung audio mo Kasosyong Jendi. Hindi pa. Mabuti hindi pa kayo nag-meet ni Kasosyong Ana. Joke lang. Mag-meet kayo ni Kasosyong Ana minsan dyan. Si Kasosyong Ana ang ating ambassador, ambassador ng dyan, Kasosyo. Salamat sa punto mo, Kasosyong Jenny. Sino pa? Si Jason kasama natin ulit from Italy nga ba, Kasosyong Jason? Sorry, nakalimutan ko. Hindi, sa Belgium ako pero ngayon, nasa Spain ako ngayon. Palipat-lipat kasi to si Kasosyong Jason namamasyal lang to sa sa Europa, sa Italia. Kasosyong Jason, ano masasabi mo? Sa akin lang naman pag sa entrepreneur, pag sa akin yung definition ko kasi if you make money without money, yun ang definition ko ng pagiging entrepreneur. Oo. Yun nga rin yung ating basihan ng level 1 Yun ang entrepreneurship level 1. Kapag nakapag-execute ka ng walang pera, yun ang entrepreneurship. Ayun ang entrepreneurship. Kasosyo, Jason? Entrepreneur is a long process of pain. Kaya mo mag-tolerate ng mahabang pain as in.
Yung kasi maraming negosyante na, oo, negosyante kami, negosyo ka, pero hindi ka tatagal hanggat hindi mo na ano ba yun, hindi mo na ano yung pain sa paninegosyo kasi masalimuot ang pagninegosyo. So kung bibigay ka doon, hindi ka matatawag pa rin entrepreneur kahit na may negosyo ka. Ganun lang. Okay, very good. Salamat sa mga sagot niyo. Okay, nagpresenta na rin. Kasosyong Christopher, pass ka muna sa moderation ha. Pag-moderate po kasi nagagargal lang iyong signal. Nagpresenta rin si Kasosyong Lauris hanggang 7 and then pwedeng sumalo yung iba. Sige, standby muna si Kasosyong Lon. Si Kasosyong Lon gusto syempreng ipaubaya muna sa iba para ano. Pero pag wala talaga si Kasosyong Lon, handa tayong saluhin. Sige, si Kasosyong Lauris na po ang ating official moderator for Zoom number 23. Si Kasosyong Christopher, i-assign na lang natin sa Zoom 519, no? I-schedule na natin. Si Kasosyong Christopher, Zoom 590. Hindi, joke lang. Ako sa Zoom 35. Yan. Kanya-kanyang na. Sa Manila Hotel Sa Manila Hotel. Sige, sagutin na natin to. Teka, mute mo na lahat. Medyo feedback ako. Okay, mute mo na lahat. Sige, abang nagkwekwentuhan tayo, si Kasosyong Lauris po ang ating official moderator. Pwede na nating i-announce na pwede na kayo mag-type ng inyong mga tanong dito. At pagsalitain muna natin si Kasosyong Lauris, tapos magpipray tayo and then mag-start na tayo. Kasosyong Lauris po, please. Hi, good evening. Good afternoon. Ako nga pala si Kasosyong Lauris. Okay, so yun po. Ako po, magta-type lang po kayo sa lahat ng tanong nyo. Kailangan nyo po isulat yung pangalan nyo, ang lokasyon nyo, at saka brief or yung konting history ng negosyo nyo, and that's it. And then, before we start, kailangan po nakamute po lahat ng ating mga mic para po maganda pagdating sa YouTube. At saka kung pwede po sana, walang nakahiga, gusto nyo bang makita yung mga abs ninyo habang pinapanood to ng ibang tao, di ba? Dapat medyo presentable tayo. Kita nyo naman ako, pinaghandaan ko talaga to. Yeah, no? So parang gano'n kasi ang hirap po, darating po yung araw yung marami pong manonood nito, sisikat tayo alam niyo ba yon? Amen. Prediction ko yon. So pangit po nan kung medyo nakahiga tayo, kumakain tayo, gusto niyo lang makita kayong gano'n, okay naman po yun, we respect po. Pero kung ayaw niyo, medyo maayos po tayo, di ba po? Tapos lagi po dapat bukas yung mga camera para po makita kung gaano tayo kagandang lalaki babae, di ba? Yun lang. Thank you, Ma'am Lauris. Kayo na munang bahala dyan sa pag-ayos na lista. Kumakain pa naman ako, nakakainis. Basta mga kasosyal, chat nyo lang po dyan ang inyong question at aalalayan kayo ni Kasosyong Lauris. Yung chat box po nandyan lang sa baba ng Zoom, makikita nyo, so magta-type po kayo. Sige mga kasosyo, tayo po mag-pray muna para magabayan tayo ni Lord sa ating Zoom 23. Okay. Mute muna natin lahat. Pray muna tayo, Lord, mga kasosyo. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Father God, maraming salamat po sa hapon na to na magkakasama po muli kami ng mga kasosyo na mula sa community rinigalo nyo po sa amin, itong Kasosyong Malupit Group. Salamat po, Panginoon, na nagtanim po kayo ng kanya-kanyang pangarap sa mga puso namin na hindi basta-bastang pangarap. At kinakailangan namin ng suporta at tulong at gabay ng iba para masakatuparan ng mga pangarap na to. Salamat, Lord, at binigyan nyo po kami ng ganitong samahan na hindi po kami ililigaw o lolokohin sa dulo ng aming pagsasamahan. Dalangin po namin, Lord, gabayan nyo po ang aming meeting ngayon. Ilayo nyo po at wag papasukin ng mga hindi magagandang elemento at maging swabe po ang aming buong meeting. Mga ibabaw po ang pagmamahalan sa amin, Lord, hindi po kung sino ang magaling o sino ang mali. Salamat po, Lord God, sa hapon na to. Pakalinisin nyo po kami mula sa mga bagay na hindi po namin sinasadyang magawa na hindi tama. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal nyo sa amin at sa pagmamahala namin dito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay mga kasosyo, welcome sa ating kasosyo Zoom meeting number 23 at mag-start na tayo. Bago tayo mag-start, ako na muna pupunto doon sa ating argumento kung dapat ba may negosyo ang isang tao para maging tunay na entrepreneur. Pinag-iisipan ko rin ng matagal na panahon. Hindi, garantisado ko, kinakailangan may negosyo ka para maging entrepreneur ka. Hanggang isang araw, nagpanggap akong media man sa isang Go Negosyo na event. Kuwari cameraman ako doon para may access ako doon sa backdoor ng Go Negosyo. Pero totoo namang media man ako kasi vlogger ako di ba? Pero hindi pa ang subscriber ko noon, mga 50 lang ang subscriber ko noong time na 'yan. And then may access ako sa back end ng Go Negosyo. Doon sa likod yung may mga doon yung mga sikat na mga tao, malulupit na negosyante. Kilala ko halos lahat pero hindi ako kilalang isang babae. Hindi ko siya kilala. And then yung nagsalita na sila sa stage na nalaman ko na siya pala yung presidente at CEO ng Hyundai
Hyundai Philippines. So kaya hindi ko pala siya kilala kasi hindi siya katulad nung nila Injap Sia o nila Tony Tan Caktiong. Alam mo yung sila talaga yung founder ng Mang Inasal, ng Jollibee, ng mga ganitong mga ganyan si MVP. Alam mo na founder sila ng isang enterprise. Ito po si ito i-share ko, try ko i-share tong screen ko na Try ito. Ito po siya. Kita nyo si Fe Perez Agudo. Siya ang President and CEO ng Hyundai Philippines. Actually, Philippines. Hindi naman sa lang ha. Pero Philippines lang. Siya ang CEO at President ng Hyundai Philippines. Ang Hyundai kasi sa Taiwan, kung di ako nagkakamali. Tama yata. Tama ba mga kasosyo? Sa Taiwan yata ang Korea po. Korea po ba? Yan, Korea. Yes. Okay, ganito ang istorya niyan. Sabi ko sa sarili ko, ba't naman nandiyan yan ngayon, siyempre, si Ma'am Fe Perez. Pero nung time na yun, ba't naman nandiyan etong si Fe Perez? Ang logic, hindi naman siya may-ari ng Hyundai. Hindi siya may-ari. Hired siya na President at CEO ng Hyundai Philippines. Pero ito yung interesting na thought dun na sa stage na sila. Ito yung realization ko. Sabi ni Ma'am Fe, ni President Fe, hired siya. So parang ganito, no? Malupit yung educational background niya ni Ma'am Fe. So nag-apply siya sa Hyundai. Kailangan ng Hyundai wala pang Hyundai dati dito, no? Recent lang ang Hyundai parang 10 years ago, 15 years ago, ganun. Bago lang ang Hyundai sa Philippines. So kailangan ng Hyundai makapasok sa market ng Pilipinas. So kailangan nila ng isang president o CEO na mag-execute dito. So pinapunta nga sa ibang bansa, South Korea nga yata ito si Ma'am Fe. Tapos in-interview siya. Ang mga kalaban ni Ma'am Fe, puro lalaking CEO. So ang interesting part, si kasosyong Fe tuloy. Si Ma'am Fe ang napiling CEO versus dun sa lahat ng lalaki na CEO na dapat napipiliin ng Hyundai Korea. Okay. So doon, interesting na yon. Kasi maganda yung sagot niya, hindi ko na gano'ng matanda. Pero parang ganito no? Sabi ng mga Korean sa kanya, bakit ikaw ang pipiliin namin, babae ka? Puro lalaki dito. Ikaw lang ang babae. Pero sa dami ng lalaki dito na para maging CEO sa Pilipinas, bakit ikaw? Yung sinagot ni Ma'am Fe, very interesting. Pero parang ganito, no? Sa pagkakatanda ko lang. Ang sabi niya, kung wala kayong tiwala sa akin na babae ako, bakit sa palagay nyo, nandito ako sa loob ng kwarto na to? Parang ganun. Yun yung logic. Bakit siya nandun sa loob ng kwarto na puro lalaki? Despite na puro lalaki nga naman dun. So, tabla na yung laban. Ngayon ko lang naisip ulit si Ma'am Fe kasi kanina yung unang kausap natin tiga Batangas. Ito kasi yun. Istorya to tungkol sa Batangas Pier. Diba? Yung unang kasosyo natin kanina tungkol sa Batangas Pier yung usapan. Naalala ko ito si Ma'am Fe ng Hyundai Philippines. Kasi ganito ang nangyari. Kaya nasa go negosyo si Ma'am Fe. Ang mga nagtotok kasi sa go negosyo, mga entrepreneur. Kasi usapang go negosyo yun. Kung iisipin, kung merong magtotok dun sa go negosyo stage, dapat ako. Kasi may negosyo akong sarili. Hindi si Ma'am Fe kasi siya, employed siya ng Hyundai Pero ito yung malupit na istorya, yung backstory pala. Dati, ang Batangas Pier, napaka-problematic na pier. Ang Batangas Pier daw dati, grabe talamak ang lagayan. Ang shabu, ang drugs, dyan binabagsak sa Batangas Pier. So, hindi well-organized yung Batangas Pier. Ang datingan, yung Batangas City, wala ganong pumapasok na pera. Kasi pag sa iyo ang pier, kada dumadaong na container dyan, may tax ka o may katang munisipyo, syempre, di ba? Pero, may problema yung Hyundai. Pag nagpapadala ng sasakyan dito sa Pilipinas noong time na yon, naiipit lagi yung mga kotse ng Hyundai. Kasi priority yung Toyota, priority yung Honda, yung mga established na sa pier. Kasi may time slot lang ang lapag ng mga container doon So pag wala kang time slot doon, hindi ka prioridad, tenga yung kotse mo sa pier. Palutang-lutang yun sa tubig. Pag palutang-lutang ang produkto mo sa tubig, talo ka sa cash flow kasi tumatapo ng oras. Okay, etong solusyon ni Ma'am Fe na President and CEO ng Hyundai nung time na yun. Ang ginawa niya, sinimulan niyang ayusin yung Batangas Pier. Ang Batangas Pier, kaugnayan ng munisipyo, dapat mapapayag mo yung munisipyo, mapapayag mo yung mga local communities doon na ayusin yun. Kasi buong yan ayusin mo So sa makatubid, trinabaho ni Ma'am Fe yun, yung Batangas Pier. Mapapansin nyo pag nag-Puerto Galera kayo nitong recently, napakaganda na nung Batangas Pier. Etong time na to, ayos na kasi yan. Naayos na ni Ma'am Fe ng CEO ng Hyundai. Pero nung time na yun, sobrang parang cheap nung Batangas Pier. Gano'n, napakagulo. Pero dahil sinolusyonan ni Ma'am Fe yung problema ng Hyundai na pati palutang-lutang yung mga kotse nila sa tubig at hindi makapasok sa North Pier, no? Ngayon, naayos yung buong municipality ng Batangas. At dahil doon,
tumaas yung pasok ng pera sa Batangas kasi bumagsak na dun yung mga ibang produkto na hindi na sa Manila port lumalapag. Kaya marami na palang mga motor, kotse na sa Batangas Pier lumalapag. Ibig sabihin, umasenso yung buong city dahil sa pamumuno ni Ma'am Fe. Kaya well-celebrated na entrepreneur si Ma'am Fe na CEO and President ng Hyundai Philippines kahit na hindi talaga sa kanya yung Hyundai. Most probably, nabigyan naman din malamang ng shares ng Hyundai si Ma'am Fe. Sigurado naman yun kasi may ginawa kang trabaho malupit. So, ang logic, ako rin, nakapanig ako mula nung naano ko yung istorya na yun na hindi mo naman talaga kinakailangan ng isang negosyo para maging tunay na entrepreneur. Ito kasi nakikita kong somehow maling konsepto sa pagiging entrepreneur. Excuse me po sa iba na masyado tayong nakafocus sa company or sa business. Ang pinaniniwalaan ko, ang company o negosyo or korporasyon ay byproduct na lang dahil isa kang entrepreneur talaga na nag-solve ka ng isang problema na maraming naapektuhan ng maganda. Papaliwanag ko pa. Kung isa kang tao ngayon, kasosyo, na wala ka pang negosyo, at ang utak mo para ka maging entrepreneur o maging entrepreneurship level 1 na sinasabi natin dito, kailangan may business ako para entrepreneurship level 1 na ako. Tama siya. Pero may mas tama. Ano yung mas tama? Mas tama na isipin muna natin, wag muna ang company o business per se. Ang una nating isipin kung paano tayo makakasolve ng problema o makakatulong sa iba o makapagbigay ng value sa mga customer natin o sa mga gusto nating tulungan. And then, kapag nagawa natin yung bagay na yun na nakatulong tayo sa iba, most probably naman, manganganak ng isang negosyo yun o kumpanya. Ang gusto kong ipaliwanag mga kasosyo wag niyong iuna yung karwahe sa kabayo. Ang karwahe yung negosyo. Pero yung tutulak talaga nun yung tumulong ka sa kapwa, tumulong ka sa customer mo o mag-provide ka ng produkto o serbisyo na makakasolusyon sa problema ng iba. Ang pagiging entrepreneur, hindi mo naman talaga iniisip na magkaroon ka talaga ng isang malaking kumpanya. Ang iniisip natin kung paano tayo magkakaroon ng malaking ambag sa lipunan o sa mundo. At automatic, magkakaroon ka ng sariling kumpanya. Hindi ito, magtatayo ka ng kumpanya at pagdadasal natin at pagtatrabahuan na makatulong ito sa maraming tao. Magkabaliktad. Parang law of attraction lang Baliktarin mo lang yung action muna bago yung attraction. Napakalaking konsepto na nun. Parang dito rin sa pinapaliwanag ko na gusto ko maintindihan natin na oo, magkakakumpanya ka talaga kapag naging entrepreneur ka. Pero wag po, naisipin nyo na kumpanya muna bago pagsilbi sa iba. Papaliwanag ko pa. Bago ko naalala ngayon si Ma'am Fe ng Hyundai. Ang tunay kong example talaga dyan, si Travis Scott. Scott ba yun? Siya, pop culture artist siya. At saka si Prince, yung parang Michael Jackson nung panahon ng year 2000. Ang explanation ko etong mga taong to, well-celebrated entrepreneur din sila. Hindi dahil sila yung mga CEO. Mga artist po sila. Isa silang, natugtog sila, tumutugtog, ganun. Para silang Michael Jackson, ganyan. Sa mga kabataan, sikat si Travis Scott Kasosyo, pwede yes, si Kasosyong Kata po. Yes, please. Dahil taga Batangas ako. Apo. Parang sina Ma'am Fe, Apo. Parang school sila doon. Doon ako pumasok, University of Batangas. Apo. Yung school doon. Oh. Kilala niyo po si Ma'am Fe? Yung mga founder ng University of Batangas. Dahil parang ang dami nilang school doon sa amin, doon sa Batangas City. Oh. Positive impact po talaga si Ma'am Fe. Kita mo, kilala siya ni Kasosyong Kata Yun ang ibig kong sabihin. Entrepreneur si Ma'am Fe. Kasi tignan niyo yung impact niya sa munisipyo, sa enterprise sa Philippines. Alam niyo bang epekto dahil nagpasok ng Hyundai na brand si Ma'am Fe dito? Bumaba yung presyo ng iba kasi nag-price war yung mga kotse. Yung impact doon sa Pilipinas, grabe. Pero mapunta tayo, ibig sabihin pinatunayan lang ni Kasosyong Kata na may influence talaga si Ma'am Fe. Hindi natin siya ganong kilala, di ba? Pero sa Batangas, grabe ang influence niya. Sige, except na si Ma'am Fe. Ito naman pinapaliwanag ko, hindi talaga, wala sa talaga sa enterprise businesses. Si Travis Scott at saka si Prince. Kasi mga innovative sila sa mundo ng music. Nung mga panahon nila, etong si Travis, unang nag-concerto ng online. Parang ganun ang logic, Isa kang musikero, isa kang artist, pero entrepreneur ang tingin sa'yo dahil nag-i-innovate ka. Nag-execute ka ng mga bagay na hindi pa proven. Gumagawa ka ng mga bagay na wala pang sumusubok. Isa kang entrepreneur. Entrepreneur si Travis Scott. Makita nyo itsura niya sa internet, Search Travis Scott. Para siyang animated na tao na hindi maintindihan pero
kung sa edad na, ewan ko sa edad na, ako kasi matanda na ako, mga kasosyo eh. Sa edad ko, parang di ko na magets. Ano ba't ganun? Pero may fan base si Travis Scott. May fan base siya. Si si Prince, ang pagkakatanda ko sa kanya, kaya siya well celebrated din na entrepreneur, kahit artist siya. Kasi siya daw ang kauna, actually, isa sa kauna-una na nag-vlog si Prince. Si Prince noong 2000. Pag nagre-recording studio sila, pag nagre-record sila ng music nila, rine-record na ni Prince yung mga, para siya nagvo-vlog na. Etong si Prince na to, parang nagvo-vlog. Tapos, sinesend niya yun sa, napapanood yun ng mga audience niya, ng mga fans niya. At in the process, parang yung mga fans ni Prince, kasama na sa pagbuo ng mga kanta ni Prince. It's an innovative, execution strategy. Dati kasi bago si Prince, pag gumawa ka ng kanta, kukulong lang kayo sa isang bahay, tapos sa isang kwarto, ng mga 6 months, and then pagtapos nyo ng 6 months, tapos na yung album nyo. Binago ni Prince yun. Ginawa ni Prince, sinali niya yung mga fans niya sa pagbuo ng mga kanta. So, well-celebrated na entrepreneur din si Prince. Hello po, Sir Arvin. Okay, sige, pakinggan natin si Kasosyong Nail. Kasosyong Nail. Bali makapag-share din po ako about dun sa nabanggit kanina. Kasi kanina ko pa iniisip talagang pinipiga akong maigi talaga yung sinasabi niyo po kanina. Pero sabi ko, parang ito po yung piga ko, yung take ko po dun, parang sa lahat po ng mga nakikinig din. Tingin ko po yung pagiging entrepreneur, once na nagbigay ka kasi ng, yung sinasabi niyo nga po kanina, nagkaroon ng value yung ginagawa mo, or nagbigay ka ng isang bagay na solusyon sa problema ng marami, ng karamihan, at nagkaroon ka ng income, at may income doon, at may perang lumalabas doon. I think po kasosyong Arvin, nandoon po papasok talaga yung kahit hindi naman kayo may negosyo as long as meron kang kagalingan. Let's say for example kanina yung sinabi niyo po, singer sila. Ang solusyon na nakita kong binibigyan nila sa tao, yung kasiyahan na malungkot ka, kailangan mo ng music, may kakaiba silang ginawa, and then nakita mo na, uy, kakaiba itong mga taong to. Nag-create sila ng sarili nilang negosyo sa sarili nilang pagkatao Kasi once na naging entrepreneur ka, sabi dito, kailangan talaga doon yung innovation. Kagaya ng sinasabi niyo po kanina, na kapag once na kayo ay meron pong personal na talent na magaling kang kumanta, isang example yon, magkakaroon yun syempre ng result. Yung tao magiging masaya. At yung pag nagkaroon ng masaya, magkakaroon ng pera. Pag nagkaroon ng pera, magkakaroon ngayon ng negosyo, hindi mo naman sinasadya, pero nakatulong ka lang kasi sa tao. Never mo namang inisip na nagnegosyo ka. At ganoon din naman po yung nangyari dun sa mga iba na parang iniisip kasi natin dito, sir, dalawa Entrepreneurship, parang lumilitaw, naguguluhan tayo kung pwede ba kahit walang negosyo o kaya naman kahit ba ikaw empleyado lamang. Ang tingin ko po, alin man sa dalawa, as long as meron kang napasok mo yung entrepreneurship na kaisipan, nakapag-create ka ng service sa tao, at the same time nakapagbigay ka po sa kanila ng hindi mo ine-expect pabalik na anumang hinihiling mo, pero nakabuka ng pera at income doon sa ginagawa mo, I think yun po yung pinaka-the best na sa tingin ko. Pasensya na po, kinakabahan po ako, Sir Arvin. Okay lang, kasosyo, well explained. Salamat po sa pagduktong nyo doon. Hindi ko sinasabing tama yung explanation ko, mga kasosyo, o ng iba Pinapaliwanag ko lang na bago yung negosyo, kasi baka na-stress kayo na, naku, wala pa akong negosyo, wala pa akong ganito. Automatic po siya, mga kasosyo. Magkakanegosyo ka, talaga, basta nauna kang sumulusyon ng kung paano pagsilbihan yung mas nakakarami. Pag tumalakay ka ng isang problema na walang sumusolusyon, basta, alam mo yung gusto kong baliktarin lang Isa matter of kung ano lang ang una. Parang law of attraction lang Sa law of attraction, inuuna nila i-prioritize na mag-isip ka mo, imaginein mo muna bago ka mag-execute. Hindi po yun na pinaniniwalaan natin dito. Binaliktad lang naman natin Huwag ka muna mag-isip, execute ka muna, and then sige, mag-isip kayo pagtapos nun. Pero never na mag-imagine ka muna bago ka mag-execute. Yung malaking pagkakabaliktad lang na yun, ang laki na ng ibig sabihin ng pagbabago. Parang dito sa gusto ko pong ipaliwanag na bago nyo i-prioritize na anong company bubuin ko, kailangan ko magka-company, kailangan ko magparehistro, kailangan ko ng building, kailangan ko ng office. Bago po yun, lahat ng yun, i-priority muna natin yung pagbibigay serbisyo, pagbibigay produkto, pagsiserbisyo sa community na gusto mong tulungan o sa mga target market na gusto mong guminhawa yung buhay dahil sa may problema silang walang tumatakel. Entrepreneur ka nun. Walang tumatakel ng problema sa Batangas. Pero si Ma'am Fe ang unang tumakel nun at sumulusyon ng problema sa Batangas Port. Kaya entrepreneur siya. Meron pa ako isang naalala, try ko rin i-share. Eto, sa politics,
try nating i-analyze. Ito pinaniniwalaan ko na si kasosyong Isko na. Makikita niyo ba yung picture namin ni Yorme? Si Isko Moreno 7 years ago, Vice Mayor pa lang si Mayor Isko Moreno. Pero ramdam ko na entrepreneur si Mayor Isko Moreno. Alam niyo bang si Mayor Isko Moreno ang nagpakabit ng mga wifi dun sa mga waiting shed dun sa Metro Manila? Yung project na yon, ano pa ako noon eh. Somehow, hindi ko alam kung estudyante pa rin ako noon o nag-quit na ako sa TUP noon. Pero madalas pa rin ako sa Maynila kasi may tinatrabaho ako sa Maynila. Pero sabi ko sa sarili ko, si Erap kasi ang mayor noon. Tapos si Isko, vice. Pero napag-alaman ko na ang project ng mga wifi sa mga waiting shed kay Isko Moreno. Kaya sabi ko sa sarili ko, may tinatrabaho kasi akong project na invention sa buong Metro Manila. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag si Vice Mayor Isko ang nakausap ko, most probably maiintindihan ako ni Vice Mayor Isko Moreno. Kasi isa siyang innovator, isa siyang entrepreneur. At true enough, hindi ako maraming nagalit kay Vice Mayor Isko Moreno nung nag-start siyang parang mag-live. Tatandaan niyo yung siyang nagpasimuno ng politiko ka tapos nagla-live ka. Live ka ng mga ginagawa mo. Ang tawag nga kay Isko Moreno nung ibang mga kakilala kong politiko mga parang pabida, pabibo, sa pa-vlogger, ganun. Ang tawag sa kanya vlogger kay Yorme, vlogger. Marami naiinis sa kanya mga lumang politiko kasi pabida naman niya sa social media masyado. Pero kung isipin nyo, innovative yung ginawa ni Mayor Isko Moreno na walang gumagawang politiko na nagla-live. Kailangan pa ng press con sa TV para maisalawalat yung mga gusto mong sabihin. Pero nga naman, ba't hindi ka na mag-live sa Facebook para ma-address mo yung constituents mo at ma-address mo yung maparating mo yung mga ginagawa ng munisipyo sa mga tao sa Metro Manila. At isa sa mga innovation na naman ni Vice Mayor Isko Moreno yun. So meron akong linatag na project kay kasosyong Isko Moreno, kay Vice Isko Moreno noong time na yun. Ang istorya ko dyan, sobrang ambush lang yung approach ko kay Vice Mayor Isko Moreno. Magkatabi si Mayor Estrada at saka si Vice Mayor Isko Moreno. Pagtapos sila magsalita sa munisipyo, umatake ako kagad. Hinabol ko sila. Vice Mayor, hindi si Erap ang tinawag ko. Ang tinawag ko talaga si Vice Mayor Isko kasi hindi ako maintindihan ni Erap eh. With respect kay Erap, syempre, mayor siya noon. Pero alam ko na kagad yung tabas ng utak ni Yorme ngayon eh. Na maintindihan niya ako eh. Kasi innovative siya eh. Kaya sinabi ko, Vice Mayor, meron akong project. Meron akong invention. Ganito, ganyan. Sa dami ng tao, malayo kami ni Mayor Isko no? Ay ni Vice Mayor. Malayo, maraming tao. Pero sumisigaw ako sa dulo. Tinataas ko lang yung project ko. Sabi niya, sinabihan niya yung isang assistant niya, sabi niya, parang ganyan, Brando, dalhin sa opisina yan. Ganun yung pagkakabigkas ni Vice Mayor noong time na yun. At nagulat na lang ako, nasa loob na ako ng opisina ni Vice Mayor Isko Moreno. At lagi, hindi naman matagal na panahon kaming nagkakausap sa project. Pero siguro mga once a week, nandoon ako lagi sa munisipyo ni Vice Mayor Isko Moreno nung time na yun. Pero ang ending, hindi naman ganun nag-workout yung project dapat na gagawin namin. Pero marami ng ibang dahilan. Pero hindi ko na ikikwento muna ngayon. Sa iba ko nakikwento, no? Ayun ang ibig ko sabihin, mga kasosyo. Kahit sa politics, maaaring maging entrepreneurial yung isang tao. Basta innovative siya, gumagawa siya ng approach sa isang problema na hindi pa nagagawa. Pwede rin sa pelikula. Kung yung gumawa ng Star Wars, si Lucas. Pangalan nun, si Lucasfilm, yung director ng Star Wars. Well celebrated din na entrepreneur, si George Lucas, na gumawa ng Star Wars. Hindi talaga siya CEO na kilala as in, pero gumawa siya ng isang klase ng pelikula na pinaghalo niya yung animation, yung sci-fi, yung mga edit, yung mga laser. Noong time na yun, wala pang ganun. Kuro tao lang na nagpipelikula. Pero in-innovate ni George Lucas yung parte na yun. Kaya ngayon, mapanood niyo yung Marvel Avengers, di ba? Sobrang lupit yung computer part sa kanong tao. Parang totoo, no? Parang totoo. Pero nung time nila George Lucas, hindi pa gano pinapractice yung ganong mga technology. Kaya si George Lucas, isa ring well-celebrated na entrepreneur. Pero hindi siya recognized as CEO. Gusto niya lang i-innovate yung mundo ng film. Kaya nagkaroon na lang siya ng company na George Lucas Films. Marami ring entrepreneur na ganun, mga kasosyo. Nauna yung pagbigay ng serbisyo o pag-execute sa hindi pa na-execute at nag-follow na lang yung enterprise nila. Hindi ko na alam yung istorya ng iba. Sabi ng iba, si Steve Jobs din daw. Hindi naman gusto talaga magka-company. Gusto lang talaga gumawa ng computer at ipagamit doon sa mga katropa nila doon sa grupo nila, doon sa community nila. At para na lang mag-move forward pa sila, kinakailangan na lang ng kumpanya. Ito yung gusto
gusto ko maintindihan natin mga kasosyo, magkakaroon talaga tayo ng kumpanya, ang bawat isa. Pero wag yun ang priority. Kahit saan ka ilagay, sekretary ka sa kumpanya mo, ikaw ang leader ng sales group sa company mo, kahit saan ka, kahit hindi sa iyo yung company, basta may magawa kang solusyon na malupit sa problemang hindi tinatalakay ng iba, magiging negosyo sigurado Halimbawa, isa kang empleyado sa kumpanya mo, pag nakita ng boss mo na may iniimbento kang case in point system para sa production nyo, pag sinabi ng boss mo na entrepreneur na, yung ginagawa mo, pwede nating ibigay yan sa buong mundo, yung serbisyo na yan. At yung boss mo, sasabihin na, gumawa tayo ng kumpanya. Ikaw ang CEO. Mami, kaya niluluwa Pupuntahan kita. Tanggal yung... Baby, sleep ka muna dyan. Teka lang. Ay, yung punto ko mga kasosyo. Never po nyong isipin na, negosyante, kailangan may negosyo. Kailangan may opisina. Kailangan nakarehistro. Darating po, pinapaliwanag ko na, lahat ng yun, mga palabok na lang mga kasosyo. Basta may serbisyo ka o produkto na binibigay mo sa target market mo o sa customer na handang magbayad sa binibigay mong solusyon. Kasi problema nila yon ng mahabang panahon at walang sumusolusyon. Mga kasosyo, somehow, nag-glorify lang kasi natin masyado na, may business na si congratulations. May sariling company na si ganito, si kasosyong ganito, congratulations. Darating talaga dun Pero never po na ikaw wala kang negosyo, tapos, inuubos mo yung utak mo sa paano ako magkaka-business, paano ako magkakarehistro, baliktad mga kasosyo Huwag nyo muna isipin yun. Step 1 muna, solve a problem, provide yung product o service, at automatic magiging negosyo po yun. Mapopondohan kayo, magkaka-opisina kayo, magiging korporasyon yan. Lahat ng tulong dadating sa inyo. Ayun lang ang gusto ko ipaliwanag mga kasosyo na huwag kayong malungkot kung wala kayong kumpanya at kung employed kayo. Kasi kahit nandiyan kayo, employed kayo, basta entrepreneur mindset kayo, entrepreneurial kayo, makikita ng boss nyo po yun. At baka nga yung boss nyo yung magsabi na, mag-invest ako sa'yo, execute mo yan. Maraming ganong negosyo, na galing sa innovative na empleyado, pinondohan ng boss kasi nakitaan ng boss na entrepreneur ka. Kahit nagtatrabaho ka sa akin, alam ko entrepreneur ka. Kaya bumuo tayo ng kumpanya, ikaw mag-execute, pupondohan kita, ganyan-ganyan. Maraming ganong kumpanya mga kasosyo. Ayun na po ang aking gustong mapaintindi sa hapon na ito mga kasosyo na hindi po negosyo muna bago maging entrepreneur. Kaya pwede ka maging entrepreneur kahit wala kang negosyo. At kapag naging entrepreneur ka, automatic na magkakaroon ka negosyo. Ay pray mga kasosyo na naintindihan nyo yung konting pagkakabaliktad lang po. Konting pagkakabaliktad lang nun. Ano gusto nyo sabihin mga kasosyo sa pinag-usapan po natin?